this is the first International Seaweed Congress in the Philippines, and we are hosting it here in Cebu under the Seaweed Industry Association's auspices. We call SIAP. Our objective is to really make the world know the goodness that the seaweed industry has been benefiting our growers and farmers, and to make sure that the world knows that seaweeds are really grown in its farm. It is an organic material, natural, very natural, and that should really be a very helpful product for everyone. Actually, we intend to gather all the stakeholders, the players of the seaweed industry all over the world, if possible, just to discuss on possible development in farming and new research and development on application. At the same time, we focus on increasing production, not only in the Philippines but also in Indonesia and other Asian countries. Because the Philippines actually is the second largest producing country of the seaweed, second to Indonesia. Nag-start tayo kahapon, but basically yesterday's activity was more of the members' activity. Members of the Seaweed Industry Association of the Philippines, we had our general membership meeting, or the annual meeting. At the same time, we elected the new set of officers for the year 2015 to 2017. It was just a short activity yesterday, basically. The formal opening of the program is ngayon na, today until tomorrow. We have 4 speakers this afternoon. We're starting with Dr. Ann Hurtado, who is familiar with the seaweed development in the ASEAN region. She will discuss on that issue. Then second, we have invited Mr. Hans Forss, who has been in the business of seaweed for the last 50 years, I think. Yeah, he's one of the leaders of the seaweed industry, not only in the country but as well as all over Asia. Then after him, we have invited Dr. Pete Bixler from the US, who will talk on the market, protecting the Caraguenan market. Then the last speaker is Dr. Yasir Suhaimi from Malaysia, also from the academe, who does a lot of research as far as seaweed farming development and application. Then tomorrow, may apat din tayong speaker tomorrow. We will start with our the Philippine national scientist, si Dr. Gabino Trono, who will be our first speaker tomorrow, then followed by a speaker from Thailand, Muntakan Tamtin, to discuss on the Kaulerpa culture in Thailand. Then the third speaker would be Dr. Kraan, who will also discuss on the ulba farming and the application of the ulba farming, which is also abundant in our countryside sa Pilipinas. No? And the last speaker would be from BIPAR, who will discuss naman sa delegates regarding the government support for the industry. Because right now, BIPAR, together with our organization, the Seaweed Industry Association of the Philippines, is drafting a national seaweed roadmap. That will be our guide in the next couple of years to sustain and further increase pa the development of seaweed farming. Maganda itong pagkakataon para mas lalo pa nating mapalago. Dito, pinag-usapan kung ano bang potensyal ng seaweeds sa global market. So, maririnig kaagad ng mga seaweed farmers na ito pala ang pangangailangan ng buong mundo sa Caraguenan. Marami palang gamit ito. So, dahil may market talaga, sigurado yung market, dapat magtatanim pa sila ng marami. Malaki pong tulong po sa amin, naka-attend po kami ng Seaweeds Congress at dito po namin nalaman kung paano pa po ma-develop at maingatan yung pagtatanim po ng seaweeds. Dito po namin nalaman kung ilang klase po yung seaweeds natin at kung paano po
alagaan. At sa mga speaker po na narinig po namin, ito po ay dagdag kaalaman po bilang isang farmer ng isang seaweeds. Malaki po kaming natutunan dahil hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa iba-ibang mga bansa na kuha po natin yung iba-ibang mga techniques kung paano po natin palaguin po ang seaweeds natin dito sa Pilipinas. Maganda po, maraming idea, marami kang maririnig na magagandang masabing potensyal sa tatanim ng seaweeds at sa pagmamarket po. Ano naman, maganda naman kasi nakadagdag sa aming kaalaman sa pagtanim ng seaweeds. Catch up namin yung mga yung mga salita, lalo na nakita namin yung mga picture. Halimbawa yung dati staking method yung namin. Pagkatapos sige kami nagseminar, natutunan namin yung floating. Yun ang ginagamit namin, floating. Pinakatsap namin yung kasi yung may fertilizer daw. Hindi gumamit ng fertilizer. Ngayon pa namin na yan. Makakatulong po din kasi nalaman namin kung paano mag-prevent yung mga diseases, yung pag-drive namin, yung pag-harvest. Nakatulong din yan sa amin papaunlad ng aming seaweeds farming doon. Marami pong akong natutunan dito ngayon hanggat sa trading po. I believe that this will highlight the continuing development that we are focusing on not only on the increase of production but improving the quality of the material and assisting our fisher folks who are usually the least privileged among our people. And I'm really glad that in this Congress, many of them coming from the farthest cities and barangays of Tawi-Tawi, Palawan, Romblon, Surigao are here. So they will see the development that has been going on for the industry in the last 40 years. We also have guests from other countries that even developments of growing seaweeds for as simple as Colerpa or Lato that we are growing here in our ponds would be highlighted. The event is very nice. I mean, we are surprised ourselves. We surprise ourselves because the cooperation of everyone, number one, it has been terribly nice and good, and the cooperation brought in much more than what we expected in this Congress. As you see, punong-puno yung ating hall ng ngayon. So, yung ating venue, I thought it would just be even half of this, but now it's more. Medyo maraming guests, no? Of the 700 expected delegates, no? We were surprised to take a look at the registration table this morning that the delegates has exceeded the number we expected. It's more than 700 actually, and the bulk of those delegates are the fisher folks all over the Philippines. There are about 250 seaweed growers from all over the country. Then meron tayong mga personnel from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources numbering about 200. Then we have other government agencies represented also from DA, from DTI, DOST, and the other participants are in the private sector, basically members of our organization, the Seaweed Industry Association of the Philippines. Because we also have member farmers. We also have processors, exporter traders. Of the 700, about 45% are the frontliners in seaweed farming. And the rest mostly are into processing, trading, and research and development. In behalf of the organizing committee, we would like to thank the participants, the sponsors, of course, who made this Congress possible. We assure you that we're more than willing to assist all sectors of the industry in whatever assistance that we can.
and our office is also open to work with other government agencies so as to strengthen further and to improve production of the Philippines sa seaweed farming po. Ito yung tinatawag natin na International Seaweed Congress, no? Kung saan dito nag-abot-abot yung mga iba-ibang mga delegates from all over the world, no? And they are exchanging good views, new lessons regarding seaweeds para mas lalo nating palago yung seaweed industry ng Pilipinas. Maganda ito dahil ito inumpisa ng mga private sectors, no, sa Seaweed Industry Association of the Philippines. So maganda itong pagkakataon dahil kasama natin dito yung mga seaweed farmers all over the country. Tsaka yung mga expert ng seaweeds all over the world nandito. So maganda itong pagkakataon na para kakuha sila tayo ng mga bagong mga technology about seaweeds, kung anong direction ng seaweeds industry natin. Yung BIPAR po, siya po yung sumusuporta dito sa industriya ng seaweeds. Yung po mga magsasaka natin ng seaweeds, kasama po ang BIPAR sa pagpupromote ng production. At the same time, tinutulungan po natin yung industry para makagenerate ng value out of the production. Pangatlo po, siyempre, tayo po yung nagmamanage ng mga sakit para yung po mga sakit ng seaweeds ay hindi kumalat. At ganoon din para po lalo nating maparami yung ating mga inaalagaan seaweeds. Well, ang isa pong ginagawa dyan ay yung pagdating po sa pagpuproduce ng seaweed, ang mga farmer po gumagawa niyan. Pero ang binibigay po natin sa kanila yung suporta para sa tamang pagtutuyo ng seaweeds. Kasi po pagka yung pong seaweeds ay tinuyo mo lang sa lupa, mababa po ang kalidad doon. So nagbibigay po tayo ng mga inputs, infrastructure, yun po mga tama pong bilaran ng seaweeds para gumanda po yung kanila na po-produce. Pangalawa, ngayon po nagbibigay tayo ng mga hindi lang po binhi, kundi yung po mga floaters. Yung po mga floaters na yon at saka po yung mga tali, yun po yung pinag-uumpisahan ng mga seaweed farmer natin. Dahil meron po tayong mga seaweed farmer na gusto nating dumami yung produksyon at saka may mga bago tayong seaweed farmer na gusto nating magtanim din naman ng seaweeds. Well, kung mapapansin po ninyo, lalo-lalo na po nung nagkaroon ng Yolanda episode, yun pong lahat ng mga seaweed farmer natin na nawala po yung kanilang seaweed farm. Binalik po natin yung kanilang mga farms. Meron po tayong binigay na humigit kumulang 12,000 halaga ng mga suporta bawat mga magsasaka po ng seaweed na naapektuhan ng bagyo. At ganoon din po sa mga tinatawag nating beginning area, yung mga lugar po na hindi pa po nagtatanim ng seaweeds, meron din po tayong ayuda para makapag-umpisa po yung ating mga magsasaka ng seaweeds na makapagtanim. So, ang halaga po nun, bawat isang farmer po ay nasa 12,000 po bawat isa. The most important, of course, objective na we're looking at is yung cooperation among industry players, not only in the country, sa Pilipinas, but also in Indonesia. Ang Pilipinas kasi, malaki yung requirement ng seaweed raw material. Yung requirement natin annually, yung road-dried seaweed is roughly about 135,000 metric tons. Yung production natin nasa nasa 85 to 90,000 metric tons. So may deficit tayo na requirement, so kailangan natin ng tulong from other seaweed producing country, particularly Indonesia. Kaya we're trying also to strengthen our relationship with other seaweed producing countries like Indonesia and Malaysia. I think this is a very good venue in order for the farmers to experience and then
malaman nila what are the current trends, innovations, especially on the seaweed farming. And aside from that, they would be able to make some contacts or know some buyers, traders of seaweeds in other regions as well para makakuha sila ng maganda-gandang offer at the same time prices for their produce from far-flung areas. Seaweed by and large contributes 18% to the total value of our production sa fisheries. At dahil ang seaweeds ay tinatanim ito ng mga individual na mangingisda, pwede itong poverty alleviation measure ng gobyerno. So kung halimbawa mapapaganda natin ang industriya, pwede nating paramihin yung mga nagtatanim ng seaweeds at ito yung tutugon dun sa suliranin ng kahirapan. Kaya nagbibigay ng tamang atensyon ng ating pamahalaan sa industriya nito. Marami tayong participants. In fact, we never expect na we will reach more than 700. No? Ang tinitingnan nga lang natin up to maximum of 500. But dito, marami talagang nag-attend at we reach as far as 750. No? A little over 750. So, ibig sabihin doon, lahat nagkaroon ng interest na mag-attend dito dahil sa totoo lang, marami silang makukuha dito sa pag-attend ng Seaweed Congress. Well, I think we have to thank the Seaweed Industry Association of the Philippines for hosting this event. Napakadami nang umattend and for the first time, marami tayong mga farmers na kasama. Nasa mahigit 300 mga seaweed farmer ang sumama sa event na ito. 400 dito galing sa industry at 300 naman galing sa mismo mga magsasaka ng seaweed. At medyo dahil international nga ang flavor nito, meron din ilang mga bansa na sumali. One of the biggest probably in terms of attendees. So I think it's a very good event. I've seen the list of yung kanilang mga speakers, very impressive. At sa tingin ko, bago matapos itong congress na ito ay maraming matututunan yung ating mga nasa industriya. 2 years ago, we started with only a national seaweed convention. Then now we decided to go international. Then we're looking forward that after 2 years or 3 years, then we'll have another international congress in the Philippines. It could either be in Manila or we're looking at Zamboanga, which is seaweed producing areas in the country. Particularly our brother Muslims from Hulu, Tawi-Tawi. In behalf of the organizing committee, we would like to thank the participants, the sponsors, of course, who made this Congress possible. We assure you that we're more than willing to assist all sectors of the industry in whatever assistance that we can. And our office is also open to work with other government agencies so as to strengthen further and to improve production of the Philippines sa seaweed farming po. As far as the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, rest assured that we are going to push forward this industry, and we would like to assure the seaweed farmers that more seaweed farm implements, more seaweed or production support will come, and just visit your nearest regional fisheries offices for more details and for more projects in your respective areas. Dito sa mga seaweed farmers natin sa buong Pilipinas, gusto ko pong sabihin sa inyo na sana magtanim tayo ng maraming seaweeds. Hindi lang yung Kapapaykos, kundi pati na yung Gracilaria dahil may potensyal sa global market. No? Doon naman sa mga areas, sa mga regions na wala pang seaweed, subukan ninyo magtanim. Baka pwede doon sa mga areas ninyo dahil pinag-usapan dito yung mga non-traditional areas for seaweed. Baka pwede nating gagamitin yon para mas mapalago natin yung seaweed farming natin. Sa lahat po ng ating mga kasama sa industriya ng seaweeds, alam nyo, medyo malawak po ito. Kasi nandito po yung mga magsasaka ng seaweeds o yung mga fisher folks na nagtatanim ng seaweeds.
nandito din po yung mga maliliit na trading post, ano po, na ang nandun po sa mga barangay. Kasama rin po natin sila. Meron din po namang malalaking mga nagdinegosyo nito. At syempre, yung pong ating mga manufacturers and industrial sector, together, they constitute what we call the seaweed industry. Malaki po ang kanilang ambag sa ating ekonomiya. Marami po ang diretsong kumikita at nagtatrabaho sa industriyang ito. Kaya nagpapasalamat po tayo sa kanila. We consider them as a major contributor to our growth at mabuhay po silang lahat.